Keeping our schools safe begins long before a crime is committed. Prevention is just as important as enforcement. Ang bawat paaralan ay dapat manatiling ligtas. Every school should be a place where our children can learn and grow without fear. Sunod-sunod na ang banta ng karahasan sa ilang mga eskwelahan sa bansa. Kaya naman ang ilang mga magulang, labis na ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ako ma'am, natatakot din ako sa kaligtasan ng anak ko kasi baka mamaya sa school niya may ganun din na nambubuli tapos biglang magkaroon ng ganung aksidente. Para sa kaligtasan niya ma'am, nababahala din po. Kung may makita ma'am ganung aksidente, ipag-alam agad ma'am sa principal o kaya sa teacher ma'am. Siyempre nakakabahala po sa anak ko. Nakakatakot din. Yung mga bata ngayon mga mapupusok. Lalo na pag yung mga nagkakaroon sila ng mga barkadang mga impluwensyang masasama, nabibigyan sila ng hindi magandang impluwensya pag napapasama sa mga ibang mga kaklase na ganong masamang pag-uugali. Ang pambansang pulisya, paiigtingin pa ang koordinasyon sa Department of Education at sa mga guro sa mga eskwelahan para sa mas maayos na police visibility at pagbabantay. I therefore direct all police units to strengthen coordination with school officials, local government units, the family through their parents and community leaders. Increase police visibility around schools, intensify crime prevention programs, and strengthen youth engagement initiatives. Inatasan na rin ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Women's and Children Protection Desk na paigtingin ang mga information campaign laban sa pambubuli, pang-aabuso, pagsasamantala at karahasan sa mga bata na maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Inutusan din ni General Nartates ang PNP Anti-Cybercrime Group na palawakin ang mga cyber safety lecture para sa mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan upang matulungan silang matukoy ang mga banta sa internet at maiwasan ang mga krimen. While we recognize these operational gains, we must remain equally vigilant in protecting our youth. The recent incidents reported in Cavite, Tacloban, Tolosa, and Apari remind us that school safety requires constant attention and close partnership with our community. Noong nakaraang linggo, isang estudyante ang nanaksak sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite kung saan 7 ang nasugatan. 3 naman ang namatay at mahigit sa 20 ang nasugatan sa pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinundan ito ng banta ng pamamaril at pananaksak ng isang grade 10 student sa Tolosa National High School sa Leyte. Mayroon ding 2 mag-aaral na nahulihan naman ng baril at kutsilyo sa Apari School of Arts and Trade sa Cagayan. Habang isang eskwelahan naman sa Batangas ang nagsuspende ng klase ngayong araw dahil din sa banta ng pamamaril. Bagamat hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na nananakot lamang ang naturang mga post, hindi ito binabaliwala ng mga otoridad. It's not funny anymore, diba? Hindi na nakakatawa. Mas gusto nga natin na pananakot lang ito at hindi ito serious na threat. But we cannot discount the possibility po na threat ito talaga. So we are treating this, all threats or all instances or cases like this, we treat it as serious and act accordingly. Bilin ni General Nartates sa mga pulis na nagbabantay sa mga eskwelahan, siguruhin ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Let us remember that every police action, whether securing a public assembly, preventing crime, protecting our children, or conducting an impartial investigation, continue to one goal, strengthening the trust of the Filipino people. Let us continue to serve with integrity, professionalism, and compassion. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.